Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po niyo lingkod, Dr. John. Alam niyo po sa nangyayari sa ating bayan, marami pong mga punto na kung saan mga komplikasyon at mga problemang nangyayari. Ang titulo po ng ating programa ay Laging Daan. Bakit po laging daan? Kasi meron po dati mga dating daan, tamang daan, anong daan na yan, ang mga nangyayari. But the problem is that dapat ba tayo manatili dito sa traditional na daan o laging daan na nangyayari sa ating bayan? Kumbaga, tradisyon ng korupsyon, tradisyon ng decepsyon, tradisyon ng panloloko, tradisyon ng realidad. Ito natanggapin na lang natin eh. Wala na bang pagbabago sa ating lipunan? Sa nangyayari sa kasalukuyan, nandiyan ang problema sa pamahalaan, sa impeachment, everything, korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Bakit walang solusyon? Kasi tinatanggap na natin ang laging daan na yan, mga kaibigan. Sa kasalukuyan po, sa problemang ito ay marami po tayong pag-uusapan. Nag-imbita po tayo ng isang guest na kung saan ang guest po natin ay masasabi nating ayaw din sa traditional na daan. Daan na kung saan, daan ng panloloko, daan ng tradisyon ng korupsyon, daan ng tradisyon na kung saan ay maneuvering and railroading of the law na nangyari. Ang ating pong guest ay maaring sa iba hindi kilala, ang ating guest na papanood sa TV, napapakinggan sa radyo. Pero sino po ba ang ating panauhin? Siguro po tatalakayin po natin muna kung ano yung kalooban, kung ano yung mga punto sa katauhan ng ating guest. Then we would come up with discussions on certain issues na dapat nating pag-usapan. Siguro po, pakilala ko po sa inyo ang ating panauhin, si Attorney Alan Pagia. Magandang araw, Attorney. Magandang hapon, Dr. John. Siguro, Attorney, siguro hindi ko kayo pakikilala. Muna, hayaan ko kayong tanungin. Sino ba ang Alan Pagia? Isa sa mga 80,000 abogado o manananggol sa ating bansa na nagsisikap na makatulong, makapag-iwan ng matuwid na pamana sa susunod na saling lahi. Katulad mo, meron kang krusada upang wag mamatay yung mithiin ng ating lipunan, ng ating kinalakhan, na maganda ang kulturang Pilipino, mahusay ang maraming matatalinong Pilipino, maraming matuwid na Pilipino. Ngunit sa isa o sa ilang dahilan, ang ating lipunan ay napapamayanihan ngayon ng mga mapagkunwari, mapagpanggap na mga pinuno na sa halip maglingkod ay sila ang mapaglingkuran ang siyang hinahanap. Ito Attorney, nung bata kayo, pinangarap niyo ba talagang maging abogado? Ano ba yung talagang gusto niyong kurso nung kayo bata pa? Marami. Katulad mo, marami. Gusto kong maging pulis. Gusto ko maging scientist. Sundalo, maging piloto. Gusto ko pa maging pare for a while. Tapos, naging pag-aabugas siyang napagpasyahan ko nung elementary ako dahil may nakita akong isang senaryo na hindi ko gusto. Hanggang ngayon, naalala ko pa, nakasakay ako sa isang jeepney. Tapos, nakita ko yung isang mamamayan, ginugulpi ng pulis. Wala makatulong din sa mamamayan dahil pulis ang gumugulpi. Ba't hindi superhero? Katulad ni Batman. Ang totoo niyan, nabasa ko yan, yung mga Marvel heroes. Marvel hero. At ang totoo niyan, gusto ko si Superman. Pero may nakita ako nung college ako na parang dinadaanan ko sa recto, yung poster. Yung kamay na nakaganyan. Tapos, nakalagay, may nakasulat dun sa kamay na nagdadasal. There is nothing more powerful than the prayer of a righteous man. Nag-flash kagad sa utak ko, ayun, pwede ako maging Superman. Kasi nakita ko kagad, kapag ikaw ay matuwid, makatarungan ka, makatotohanan kang tao, pakikinggan yung dasal mo ng Panginoon. Di dahil doon, kung pinakikinggan ka ng Panginoon, isipin mo kung anong klaseng kapangyarihan yan. Yun nga lang masabi mo na, uy, si Pinoy nakikinig sa kanya. Kapangyarihan mo na, ay yung pang pinakikinggan ka ng Diyos. Kaya pagbula nun, sabi ko, ay hindi pala mahirap maging Superman. Ang mahalaga lang, magpaka kung ano ka,
yun ang pagmalaki mo at pagsikapan mo na wag malihis doon sa wastong daan. Hindi yung laging daan na lang ng daan. Ano yung kurso nyo nung college bago kayong pre-law? Criminology ba? O Criminology. Criminology. then nag-take din kayo ng criminology board? Hindi, kasi wala pang board nung panahon ko. Pero may pagmamalaki ko na yung mga nakasabay ko naman na criminologist, matataas naman naging tungkulin. Ewan ko kung nag-board sila, pero ako hindi, tumuloy ako sa law. Mas mabigat ang lawyer sa criminologist. Not necessarily. Merong mabigat na criminologist, merong magaan na abogado. Yung kasi yung bigat ay yung gaan, depende sa pagkatao eh. Ito hindi lahat ng doktor mabigat. Hindi lahat ng doktor katulad ni Dr. Jan. Ito, pwede naman kayo magpulis at the same time abogado. Oo, totoo yan. Pero hindi yung uri ng pulis na naka-uniforme at may dalang baril. Ako yung pagkapulis ko, bilang maging isang mabuting ama ng tahanan na tinitiyak ko na yung mga anak ko, yung mga kasambahay ko, kaya kasama na yung misis natin, lahat sumusunod sa patakaran. Okay. Nung nakapasa kayo nung bar, ano yung pumasok ba agad kayo sa law firm? Anong unang kasong nahawakan nyo? Nag-akra ba kayo? Hindi ako pumasok ng law firm. Kasi kaya ako nag-abogado, nagtrabaho muna ako sa gobyerno sa Metro Manila Commission. Nakita ko doon, contractual kami. Sabi ko, tuwing 6 months, makikipagtawaran ka para increasean ka ng 300 o 600 kailangan pesos a month. sumipsip ka sa mga boss mo para Hindi marin yung naman kontrata. pwede yun. At napansin ko, hindi naman ganun kagalingan yung boss ko. Ay, hindi, mag-aaral na lang ulit ako. At sabi ko, kawawa naman magiging pamilya ko kung aasa na lang ako sa swelduhan na ganun lang, tapos contractual pa. Sabi ko, palagay ko, hindi naman ganyan ang kikitain ng isang masipag at mapanandigang abogado. So, sino yung panahon ng chairman ng Metro Manila Commission? Si Melda pa ba yun? Si Mrs. Marcos. Hindi na siya. Si Mel Matay ba? Mel Matay. So, ito na yung punto. No? Pagkatapos nung dito sa gobyerno, you practice as a lawyer, anong unang kasong hinawakan nyo? Naalala ko. PD 772, Anti-Squatting Law. Anti-squatting law. Oo, sa Kalumpit, Bulacan. Napaalala mo tuloy yung unang acceptance fee namin. Tuwang-tuwa kami nung kaklase ko. Ang binayad sa amin, 150 pesos. Nakakotse kami papunta ng Kalumpit. Pero we were so proud of that first appearance fee. Siya, mayaman siya Yung 75 pesos, kinwadro niya yun. Ako hindi. Kailangan ko yung 75 even at that time. Ano naging development ng kaso? Panalo ba? Natalo Natalo. Talo. Kaya yung talong yon ay kahit natalo yon, napakamakahulugan sa akin yon. Dahil doon nakita ko kung gaano naiipit yung mahirap at saka yung hindi kilala ang judge. At doon nakikita ko yung abogado na kakilala ang judge, lamang na lamang kahit na doon sa makatuwiran. Ibig sabihin, sa korte pala may lumalabas din ng brasuhan. Hindi brasuhan. Pakiusapan. Pakiusapan. Oo, kasi kung brasuhan, parang matigas di ba? Matigas. Hindi, pakiusapan. Palagay ko, bulungan pa Palagay ko, telepono lang Pero sa aming mga manananggon, nararamdaman naman namin kung patas ang laban o hindi. At kaya nga dahil doon sa karanasan kong iyon, napako ang aking atensyon doon sa matinding suliranin ng kakulangan ng katarungan, lalo-lalo na doon sa mga maliliit nating mga kababayan. Sige, nabanggit niyo yung katarungan, kababayan. Siguro balikan natin yan mamaya, attorney, magbe-break muna tayo sandali. At sa puntong yan, mamaya puntahan natin yung usapin sa katarungan, hustisya, matuwid na daan. At ano po ba yung maling batas at ano yung dapat tahakin ng ating batas sa ating lipunan? Siguro balik tayo. Kanina, na-discuss natin, tanong natin kung ano yung background ni Attorney Alan Padilla.
Siguro punta tayo ganito sa punto na kung saan pagpasok niya ngayon sa pamahalaan bilang isang constitutional lawyer and sabihin natin na pakikipaglaban kung ano yung rule of law. Nakilala kayo, attorney, kay former President Erap. Siguro bigyan niyo ko ng background, kami ng background. Paano kayo na-hire niya? Sa dinami-dami ng 80,000 na lawyer, paano niya nahukay at nakita si Attorney Pagia para maging lawyer ni Erap Estrada? Bukod sa pagiging gwapo niya. Hindi, nagpo-professor ako noon sa Ateneo Law School. At yung tinuturo ko na subject, yung statutory construction, yun ang pag-aaral ng kung paano dapat unawain ang batas, yung nakasulat sa batas. No? At yung sa usapin kasi ni Erap, nagkaroon ng kaso, yung Estrada versus Arroyo, na kung saan ay kini-question niya yung kanyang pagkakatanggal sa EDSA 2. Nung sinuri ko yung kasong iyon, 2 taon na nakakalipas nung matanggal siya. At nung sa pagsusuri ko nung desisyon ng Korte Suprema na ang ponente pa noon si dating mahistradong Reynato Puno, ang pinakabuod ay yung tinatawag na yung idea ng constructive resignation. Ano ba yung constructive resignation? Yung resignation, dapat may resignation letter, di ba? Ito, resignation na walang letter. Pero may tinatawag namang implied resignation pag umalis ka. Yun din yun. Yun din yun, yung implied. Pareho yun, nung constructive. So, nung sinusuri ko, ano ba itong constructive? Meron ba talagang constructive resignation by the President of the Philippines? Makikita mo, pag sinuri mo yung ating saligang batas, ang nakalagay doon, the Vice President shall take over the presidency or the presidency shall be considered vacant in 4 cases. 1, death, kamatayan. 2, permanent incapacity. 3, impeachment, removal by impeachment after conviction. And 4, resignation. Ayun. Di ba na-impeach nga si Erap? Pero hindi naman siya na-convict. Hindi siya na-convict. Kaya, yung term na-convict, hindi naman criminal yung, halimbawa, si Erap o kaya si Chief Justice. Conviction ba yung term na dapat itawag doon? It may be a choice of words, but mostly associated with criminal cases kasi yung conviction. Pero ang kahulugan ay found guilty as charged. Tapos, pagdating sa usapin ng criminal law, hindi naman criminal case itong impeachment. Bakit tinatawag na prosecutor yung mga naghabla? Sa Amerika, ang tawag manager. Kasi kung susuriin natin yung kaisipan ng mga senador, ang magiging punot dulo niyan ay yung kaisipan ng presiding juror, Senate President Juan Ponce Enrile. Nung tinatanong siya, ano ba talaga ang uri nitong tinatawag na impeachment proceeding? Ang sagot niya ay ganito, this is akin to criminal procedure. Yung akin, ang ibig sabihin niya sa Tagalog, parang. Sa madaling sabi, hindi maliwanag. Nung si Miriam naman ang nagsalita, no, it is quasi-judicial or it is quasi-political. Ang ibig sabihin ng quasi, parang judicial. Yung quasi-political, parang political. Ibig sabihin, malabo pa rin. Hanggang ngayon, 13 araw, 14 na araw na ng paglilitis. Hindi pa rin maliwanag sa kanila kung ano talaga ang uri ng legal proceeding, iyang impeachment. Kung itatanungin mo kung ano yung tinuturo sa law school, ganito yan. Ang tamang distinction sa batas ay whether a legal proceeding is judicial or non-judicial. O siguro naman kahit na hindi tayo abogado, magkakasundo tayo dyan. Maliwanag na yung impeachment na ang namumuno ay mga senador, mga tagagawa ng batas, hindi mga hukom. Kaya, sigurado, non-judicial yan. Di mahuhulog tayo sa administrative. Okay, balikan natin po si Erap. Ano ba siya? Na-convict, na-acquit? O anong treatment niya? Ayun. Di sabi ko nga, 4 yung sa ilalim ng saligang batas. Yung impeachment, nauna na yung footnote natin Yung una, death. Hindi naman namatay Pangalawa, permanent disability. Hindi naman na-declare na permanent disabled. Tapos, nung makita nilang hindi pwede yung tatlo, bigla na lang lumabas doon sa desisyon ng Korte Suprema, constructive resignation. Kaya sabi ko,
Hindi patas yan. Kasi nung pinasumpa nyo si ERAP, sumulat si Mrs. Arroyo through Justice Carpio, na abogado niya noon, inaanyayahan niya yung mga maestrado. Pumunta na kayo sa EDSA 2, pasumpain nyo na ako. Dahil si ERAP permanently disabled, permanently incapacitated. Yun ang ground dun sa sulat. Pero nakalimutan yata ni Tony Carpio na sa ilalim ng saligang batas, mayroong dalawang kondisyon doon para kilalanin yung ground na yan. Ano yun? A written manifestation by the President himself that he is permanently incapacitated. Pero may sulat na iniwan si ERAP na pinamigay nun, di ba? Hindi. Ano yun? Declaring leave of absence. Leave of absence. Tapos, kung hindi man yung presidente, kailangan the majority of the members of his cabinet. Parehong wala yun. Kaya ibig sabihin, hindi pwede yung permanent capacity. Kaya yung dahilan na tinanggap nila Chief Justice Davide ng mga maestrado para pumunta sa EDSA 2, walang batayan. Umabot sa korte yan. Suprema, nagpahingay ng kaso. Kaya kaysa naman sabihin nila na, uy, illegal pala yung pagpakapasumpa natin kay Gloria, pinanindigan nila. Hindi pwede death. Buhay si ERAP. Hindi pwede permanent disability. Walang written manifestation. Hindi pwede impeachment. Walang conviction. Resignation na lang. Ang problema nila, walang resignation letter. Sabi nila, hindi, constructive resignation lang. Yun ang buod nun. Yun ang nangyari. Pero yung Korte Suprema is inattest yung pagiging president ni GMA. Yes, but it is like attesting something that is contradictory to the express provisions of the Constitution. Ito, pwede ba yun? Sa usapin ng ganun, ang Korte Suprema, kaya nga may mga kanya-kanyang opinion ito na yung pinaka-final. Paano pa nagkamali ang kanilang decision? Kasi tao nagkamali katulad ng sinasabi natin, malinaw yung sasabihin natin, sila may huling salita kung ano ang konstitusyon. Tama yon as a general proposition, pero may exception. Ang exception, kung lumalabag na yung kanilang interpretasyon sa sentido komon. Kung lumalabag na yung sinasabi nilang kahulugan ng saligang batas, doon sa nakasulat sa saligang batas mismo. Tingnan mo. Bakit hindi pa pwede sinasabi lang constructive resignation? Kasi kailangan i-construe mo yan. Kasi walang nakalagay doon sa saligang batas na pwedeng hindi nakasulat yan Death. Bago ka makapag-retire, bago ka makakuha ng compensation, benefits, kailangan may death certificate. Permanent disability, written declaration. Impeachment, dapat yung conviction, written decision. Edi kung yung tatlong grounds, kailangan ng written proof, kailangan yung resignation, meron ding written proof. Di hindi pwede yung constructive resignation. Yun ang sinasabi natin. Kaya lang, pumayag yung mga tao Kaya lang tayo naman na nasa law school, mga professor, ang tinuturo natin, yun dapat, hindi yung kayang gawin. Yun ang ibig sabihin ng rule of law What should be, not what can be done. Paano pag umabuso yung Korte Suprema sa kanilang otoridad? Na minsan, kasi it is the law. If it is the Supreme Court that would state ito tama. Parang sinasabi ko sa inyo kanina, isa kang tama, sinabi niyo yung 8 na ikaw ay mali, at yung maling ito ay nagiging tama. Saan pa tayo po lalapit? Kaya nga tayo merong batas, yung saligang batas. Kaya nga, number 1 sa mga values natin bilang isang lipunan ay yung edukasyon. Kaya para mas marami sa ating mga kababayan ang maliwanagan kung ano talaga ang pinagkasunduan natin sa saligang batas. Kaya lang nakakalusot itong mga nilalambungan yung baluktot na pagpapatupad ng batas dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi talaga maliwanag sa kanila kung ano nasa saligang batas. O hahaluan pa ng mga media na hindi naman makatotohanan, hahaluan pa ng mga sinungaling ng mga pinuno, di konting-konti na lang talaga yung matitira na katulad natin na handang maparusahan para lang maipahayag yung katotohanan. Ibig sabihin yung sa puntong yan, yung katotohanan na i-railroad, yung mali nagiging katotohanan. Tama. Kaya nga yung mga tama, kahit na yung mga matuwid, sila pa nga napaparusahan pag ganyan ang lipunan, si Raulo ang matuwid, yung mga mali, silang normal. Yun ang nangyayari. Kaya nga yung iba sinasabi si Raulo kayo. Si Raulo ka, pag tumakbo ka sa politika, si Raulo mo. Bakit? Kasi itatapon mo na yung mga prinsipyo mo pagka tumakbo ka sa politika. Yun ang sinasabi nila. Unang-una, hindi ka mananalo kung hindi ka bibili ng boto o hindi ka mandadaya.
Sige, attorney, siguro babalikan natin yan. Magandang i-stop natin yung konsepto ng sanity pagdating sa governance and administration, even sa legalities and legal profession. Siguro balik tayo sa susunod nating segment. Ito, Attorney Pagia, pag yung isang tao na nag-a-advokasya ng pagbabago, tuwid na daan at ayaw na sa traditional na laging daan na gulo sa ating lipunan, palaging sinasabi, si Raulo, meron pang ibang komentarista narinig ko, si Attorney Pagia, si Raulo yan. Anong makasabi niya dito? Pagmamalaki ko yan kasi maraming si Raulo tinawag sa ating kasaysayan. Si Rizal, all he had to do is endorse the political administration at that time. He would have escaped the firing squad. He did not. Di ba si Raulo niyan? Pero nauna pa dyan, ganun din si Socrates. Sinasabi ngayon na isa sa pinakamatalinong taong ipinanganak sa ating sibilisasyon. Pero sa halip na talikuran niya yung mga katotohanang pinahayag niya, tinuturo niya sa mga kabataan, minatamis pa niyang inumin yung hemlock, yung parusa. Hindi ba si Raulo niyan? Tapos, si Jesus Christ. Pero yun mo, magsinungaling ka lang o wag ka na lang magsalita, hindi ka na ipapako sa krus. Nagpapako sa krus. Di ba, yan din ang sinasabi lang, sira ang ulo. Tayo, hindi naman tayo nabaril ng firing squad. Hindi naman tayo pinapainom ng lason. Hindi naman tayo pinagbabantaan na ipapako sa krus. Kumbaga, suspension lang na inabot ko, 8 years Pero ano na lang yun para dun sa kapalit na naipahayag natin yung damdamin natin at yung katotohanan. Nabanggit niyo yung suspension, nabanggit niyo yung ganong senaryo. Alam niyo, sa pakikipaglaban sa katotohanan, minsan yung mali ang nabibigyan ng pabor, yung tama ang minsan pag napaparusahan. Maraming naniniwala sa inyong prinsipyo, dun sa inyong advokasya. Minsan sa pakikipaglaban sa advokasya, ikaw pa inaharas. Hindi ko masasabi, ang ibang tingin dun sa inyong pagkakasuspension, isang harassment. Pagkat ang abogado ay kailangan lumaro sa sistema. Ang abogado ay kailangan sumunod sa mga inuutos ng kanilang mga kliyente. Kayo, pinaglaban nyo Even yung Korte Suprema, yung nilabanan, the rule of, ano ba yung libro nyo? Rule of law, rule of force. Then you come up with the term na talagang mabigat, constitutional clock sa puntong yan Siguro, just for purposes of academic discussion, yung constitutional clock paano po ba yun? Napakasimple lang yan. Ang sinasabi lang natin sa constitutional clock, kapag ikaw ay nahalal na pinuno ng bayan, yung termino mo, yun yung sukatan ng iyong clock, ng iyong orasan. Kung 6 years yung term mo, tatakbo yung clock pagka panumpa mo. So you have 6 years. Ngayon, humihinto yung orasan Yung paghinto ng orasan, pwedeng batay sa legal o batay sa illegal na pagkakahinto. Kung namatay ka, hihinto talaga yon at yung substitute mo, tatapusin yung orasan. Ibig sabihin, attorney, nung naluklok si Presidente GMA, namatay ang Constitution during that time. Huminto yung constitutional clock ni ERAP. May suspended animation siya. Nahinto yon. Kaya magmula nun, hindi pa tapos yung termino ni ERAP. Yun ang theory na yon. Kasi tayong mga abogado, tayong mga nag-iisip, hindi lang sa abogasya. Tayong mga nag-iisip, lalo na sa mga prinsipyo ng lipunan, buhay lipunan, para tayong mga mekaniko na hindi lang yung pagpapatakbo ng makina ang interest natin. Gusto natin yung makina, yung gulong, maging tumakbo ng mag-isa. Tapos yung tumakbo ng mag-isa, nagiging 4 na gulong yung kotse. Tapos yung kotse, nagiging eroplano. Yung eroplano, nagiging satellite rockets. Kailangan pinapaganda natin, pinapahusay, pinapatining natin yung ating siyensya, yung ating talino bilang mga particles of civilization upang mapaglingkuran ang higit na nakakarami sa ating mga mamamayan. Okay, attorney. San dito tumigil yung constitutional clock at san muling umandar ang constitutional clock? Yun, napakagandang tanong niyan. Nung 2.5 years ang paglilingkuran ni ERAP na nahalal, na wala namang question sa pagkakahalal niya, huminto yung clock. Bakit? Illegal yung pagkakatanggal ng nahalal na Pangulo. So, kailan tatakbo yan? Balik mo yung nahalal na Pangulo. Ngayon, masyado ka nun maka-ERAP.
Ay hindi, kahit na si John Chope pa yung na presidente yun din ang sasabihin ko. Ibig sabihin, attorney, kung ako ngayon ay isang historian, si Erap ay presidente mula nung siya ay 1998 hanggang 2001 at ang susunod na presidente ay nung 2004 hanggang sa kasalukuyan. Yes. Ganun ba ang Hindi, mangyari? hindi. Yung legal, yung konstitusyonal na panguluhan sa alalim ng ating saligang batas ay nahinto noong 2001. Noong January 20, 2001. Hindi tumatakbo hanggang ngayon. Bakit? Yun ang nasa saligang batas eh. Ako ba may gusto nun? Hindi. Yun ang nasa saligang batas. Bakit? Hindi natin maaaring kilalanin ang isang illegal na pagkakatanggal ng pinakamataas na pinuno na halal ng ating bayan. Siguro puntahan natin yung sa kasalukuyan. Bakit sa usapin ng impeachment ni Corona? Bakit illegal ang impeachment ni Corona? Simpleng tanong, simpleng sagot lang din talaga dyan. Sa ilalim ng ating saligang batas, sinasabi na ang kapangyarihan ng pag-i-impeach ay nahati sa dalawang bagay, sa dalawang stages. Una, yung initiation sa House of Representatives. They have the sole power to initiate impeachment proceeding. Yung pangalawa, the Senate. They have the sole power to try and decide the impeachment. Doon tayo sa House of Representatives. The power to initiate. Ang nakalagay sa Saligang Batas, 1987, it must start with a verified complaint. Ano yung sabihin ng verified? May kahulugan yan sa batas. Kailangan yung nagrereklamo batay sa personal niyang kaalaman o kaya ay batay doon sa mga autentiko na mga sulatin. Personal knowledge or authentic records. Ang ginawa ng House of Representatives noong 2010, 23 years ba yan? After 1987. Gumawa sila ng sarili nilang definition ng verification of an impeachment complaint. Inalis nila yung personal knowledge, inalis pa rin nila yung authentic records. Kaya yung sinampa nilang impeachment complaint sa Senado, walang personal knowledge, walang authentic records. Hindi namatay ang demokrasya. Patay din yung Constitution. Patay din ang Constitution. Kaya yun ang iniingay namin ni Atty. Bono Adasa. Sandali. Illegal yan. Ito naman mga senador, tinanggap. Bakit nyo tatanggapin yan? Hindi sumunod sa ating saligang batas. Ang sinasabi ng mga congressmen, that is technicality, wag mong harangan ng katotohanan. Sandali. Salubungin natin yung argumentong yun. Sa ilalim ng saligang batas, dalawa ang kondisyon para gamitin ng ating mga pinunong bayan ang kanilang kapangyarihan. Number 1, rule of law. Number 2, regime of truth and justice. Bakit nauuna yung rule of law? Kasi yung truth and justice, kanya-kanya tayo ng truth, kanya-kanya tayo ng justice. Kaya merong objektibong batayan. Yun yung rule of law. Kaya, yung sinasabi nilang, pwede natin labagin yung rule of law para malumabas yung katotohanan, mali yun. Yung sa konsepto ng rule of law sa pakikipaglaban dito sa present impeachment process, nandiyan sasabihin, tanggapin na natin, dapat ganun na lang ba yan? Di, parang katulad din, ganun din naman ang sinabi nila nung lumawas ako dun sa rule of law, rule of force, kay ERAP Sabi nila, andyan na si GMA Pumayag na yung Supreme Court Pumayag na yung mga politiko Tanggapin na natin. Ano nangyari? 9 years. Ngayon, kinulong nila. Yung ipinalit nila, sila naglagay dyan Pinahamak nila si Mrs. Arroyo Pinilit niya siyang tumanggap Tapos nagkawindang-windang. Lahat humihingi ng pabor sa kanya. Bakit lahat they were claiming na kami tumulong sa iyo diyan. Kaya lahat may pabor. 9 years. Ngayon, halimbawa, attorney, ganito. Kung gagamitin natin ulit yung anong yon, paano mangyayari sa ating lipunan? Kung gano'n mangyayari, lahat maghihingi na naman ng mga pabor. Uy, ako nagpatanggal kay Chief Justice. Uy, tumulong ako kay Pinoy. Ano ang hihingin mong kapalit? Ganun na naman. Tandaan natin, dito sa usapin nitong impeachment na ito, wag tayong lumayo doon sa EDSA 2. Bakit? Kasi doon, ginamit na nila yung argumento na, andyan na yan, tanggapin na natin. Wag! Yan yung sinasabi natin, mga nag-iisip. Wag! Kasi nga, wag nating gawin yung kaya nating gawin. Kaya dahil kaya mong gawin. Kaya mo magnanakaw ka. Hindi. Sundin natin yung rule of law. Hindi yung kung anong kaya mong gawin, kung hindi yung anong dapat mong gawin. Okay, based on the rule of law, halimbawa,
na-impeach o na-convict as a term si Chief Justice Corona, ako bilang mamamayan, yung ibang mga mamamayan dyan, pwede ba ako mag-file sa Korte Suprema o pa mistrial? Hindi na kailangan. Kasi meron ng 6 na petition ngayon sa Korte Hindi, Suprema. yung anim na petition is to say na, di ba, ito ay illegal na Proseso. Ngayon, mistrial. Sabihin natin... Hindi mistrial kasi kung illegal yung proseso, kung walang jurisdiction At the start pa lang, baliwala pati yung conviction, Eh, pati yung resulta, pati yung acquittal, baliwala. nagsasayang lang pala tayo ng oras. Exactly, that's what we're saying. Exactly, that's what we're saying. At tingnan mo naging bunga nung pagsira mo sa rule of law, pinilit mong tanggalin yung hinalal na Pangulo, pinilit mo yung Vice Presidente dahil kumampi ang simbahan, kumampi ang militar, kumampi ang mga maestrado ng Korte Suprema. 9 years. O kayo ang naglagay dyan. Bakit ngayon kinukulong nyo? Di ba nakakahiya yan? O ano, asan na ngayon yung mga nagpilit na sirain yung ating rule of law? Asan na ngayon sila? Ngayon, sa isang ordinaryong Juan de la Cruz, paano nyo mapapaunawa na ito yung, hindi na dapat ito matuloy? Kasi, alam nyo, ang problema ngayon ito, no? The rule of law versus the rule of perception. Ang rule of perception is tama ang nangyayari. At convicted na si Corona. Sa inyo, bilang lawyer, paano nyo may paparating sa taong bayan na, mali ang nangyayari? Ang magagawa ko lang naman, yung abot na makakaya ko, maging totoo, magpa-unlock sa mga paanyaya ng mga katulad ni Dr. Jan, magpahayag ng walang script, magpahayag ng ayon sa ating loobin, ayon sa ating pinakamaliwanag na kaisipan, upang may parating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kabataan, iyong pinaniniwalaan nating katotohanan o tamang daan. Siguro ganito, malapit na tayo sa last segment natin, Attorney. Anong mensahe nyo sa mga nanonood sa atin? Kasi this is a worldwide internet TV, maging sa Japan, sa Amerika ay napapanood tayo. Ano ang mensahe nyo ukol sa nangyayari in terms of the righteousness, rule of law, at pagiging matuwid? Aba, edi kung ano yung natutunan natin sa grade 1. Yeah. Yung good manners and right conduct upang tayo ay maging malusog at masaya bilang isang tao sa ating buhay. Tayo ay kapakikinabang sa ating lipunan, hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa ating pamilya, hindi lang sa ating barangay, kundi sa buong bansa, kundi sa buong mundo, kundi sa buong sibilisasyon na tayo ay gawin nating napakarangal ang pagiging tao upang sa mata ng Diyos tayo maging karapat-dapat na masasabi niya na hindi siya nagkamaling ginawa niya tayo. Sige, maraming salamat. Alam niyo po mga kaibigan, sa isang oras ng ating pag-uusap, marami po tayong natutunan. Marami pa nating mga episode makakausap si Attorney Pagia. Alam niyo po, ang usapin ng impeachment, usapin ng righteousness, usapin ng nangyayari sa ating bayan, alam niyo po, hindi niyo po kailangan maging abogado, maging PhD na katulad ko para maunawaan kung ano nangyayari sa bayan. Simple lang po common sense. Once we practice common sense, once we practice love of country at pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa bayan, mauunawaan po natin kung ano ang dapat. Ang problema po nauuna ang interes pang sarili ng bawat mamamayan bago ang interes ng ating bayan at interes ng karamihan. Sabihin Dr. Jan, kailangan naming sumurvive. Yun nga ang dapat nating itigil. Ang ating lipunan po ay hindi isang gubat. Hindi po lahat tayo mga animal na dapat magtapakan sa bawat isa para mag-survive sa lipunan na ito. Ang kailangan po natin magmahalan, unawain ang bawat isa. Kasi pag nananatili ang ganitong sistema, mananatili na ba tayo sa ating laging daan? Baguhin po ang daan na yan. Kailangan po pagbabago. Kailangan po, kung di natin uumpisahan na to, wala pong mangyayari sa ating lipunan. Ang inyong mga anak, mga salinlahi, itatanggapin na lamang po natin ang ganitong kultura ng korupsyon, pagnanakaw, pagsisinungaling at decepsyon. Kailangan po ng pagbabago. Kaya po, itong lingkod, Dr. Jan Ortiz Tiope, ang inyong programa, Ang Laging Daan. Marami pong salamat.